itsura ko, oh. Pasasaywin mo ko dyan. Sabi ko pa dahil naka-sweatshirt ako ng maluwang at nakapantalon ng pambahay. Maski na, halika na, sabi niya. Pagkarito naman tayo eh, sabi pa niya. Pumunta ka na, Pearly, mag-iinarte ka na naman. Madiin, sabi ni Mama, sabay tulak sa akin. Nahihiyaman ako, ay sumama na rin ako kay Choma. Sa gitna ng sayawan, noong hawakan na ni Choma ang bewang ko at isandal ko rin sa dibdib niya ang mga kamay ko. Habang patuloy sa pagtugtog ang kantang I've Been Waiting For You, ay bumalik sa ala-ala ko ang isang taong nakasayaw ko noon, si Michael. Bigla na ako nanginig. Hindi lang dahil sa ginaw ng Disyembre, kundi dahil sa pobyang muling gumapang sa katauhan ko sa pagkakaalala kay Michael. Hindi ako makakilos noon, sabay ng pagtulo ng luha ko. Okay ka lang? Narinig kong tanong ni Joma. Bakit umiiyak ka na? Tanong ulit niya. Wala ito. Pagsisinungaling ko. Saka ko sinikap na makisayaw sa kanya. Inabot niya sa akin ang kanyang panyo pero hindi ko tinanggap. Hanggang sa kusa siyang pumunas sa mga luha sa pisngi ko. Kay tagal kong pinangarap na makasayaw ka, Pearly. Narinig kong sabi niya. Napangiti ako. May boyfriend ka ba ngayon? Tanong niya. Wala. Wala na. Sagot ko. May dulot na hapdi sa puso ko ang mga salitang yon. Pero pilit kong pinaraig sa isip ko na si Michael ay nasa kabilang buhay na at ako'y narito pa. Kung ganun, pwede ko bang ituloy ang panliligaw ko sa'yo? Na hindi natuloy noong high school tayo? Nakangiting tanong niya. Baka naman magalit, sagot ko. Meron. Mabilis niyang sagot. Napaabang ako. Nanay ko, magagalit kapag hindi pa ako nakapag-asawa sa taong ito. Gusto na kasi niya magkaroon ng apo, sagot niya. Napangiti ulit ako hanggang sa mamalayan kong maayos na ang mga galaw ko sa pakikipagsayaw kay Joma. Sabay na sabay sa tugtog. May harmonya sa bawat katog at melodya ng kantang I've Been Waiting For You na siyang kantang unang sinayaw din namin ni Michael noon. Pero ang sabi ni Joma, ako ang pumili ng kantang yan, Pearly. Para sa'yo yan kasi ang tagal kitang inintay. Hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Joma. Namanhikan sila buwan ng Mayo. Ikinasal kami ng buwan ng June. Naroon pa rin ang pagluwa ko noon bago kami kasal at noong araw mismo ng kasal namin dahil sa mga alaala ni Michael. Pero sa simbahan ay tiim-tim akong nagdasal sa Panginoon. Ibinalong ko sa kanya ang mensahe ko para kay Michael nasaan man siya. Pakisabi po na kahit sa iba ako nakasal, hindi ko po siya makakalimutan kahit kailan. Habang uso pa ang sayawan at habang narinig ko pa ang mga awiting sinasayaw namin noon, mananatili siya sa aking alaala. Lahat ng kwento namin ni Michael ay naikwento ko na kay Joma. At ang bait ng asawa ko dahil siya pa ang nalulungkot sa mga naranasan kong kalungkutan mula noong mawala si Michael. Masasanay ka rin, mahal. Darating ang araw na hindi ka na masasaktan kapag maalala mo siya. Ganon siguro talaga ang buhay. Diyos lang ang nakakaalam at siguro Diyos ang may gusto ng lahat para sa bandang huli. Tayo din ang magkatuluyan. Sabi pa ni Joma noon. Alam ko hindi magagalit si Michael, mahal. Dahil sa akin ka napunta.
kung gaano ang pagmamahal niya noon sa'yo. Hihigitan ko pa para masigurong maging maligaya ang babaeng minamahal niya. Naniniwala din ako, Papa Dudut, na tadhana siguro ang nagdulot kung bakit nangyari ang mga iyon. At ngayon ay kami na ng lalaking una kong minahal. Mahal na mahal ko rin si Joma, ang aking asawa at ama ng aking dalawang anak. Babae po ang panganay na anak namin. At sa kasalukuyang panahon ay nagbubuntis po ako. At ayon sa ultrasound, lalaki ang sanggol na nasa sinapupunan ko. At ang sabi ni Joma, gusto mo, mahal, Michael ang ipangalan natin sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko. Okay lang. Maganda naman ang Michael eh. Sagot niya. Mahigit 3 buwan pa ako manganganak, Papa Dudut, sa aming bunsong anak. At ngayon, namamalagi na lang kami dito sa bahay. Nakakainit din, lalo na't nasa mga biyanan ko ang panganay namin. Wala akong tanging libangan kundi ang manood ng TV at makinig ng Barangay LS, lalo na sa programang ito. Kung minsan, dalawa pa kami ni Joma na nakikinig ng Barangay Love Stories at kinakantsawan niya ako kapag ganang napapanawa ako sa mga dramatic na kwento. Sana po, Papa Dudut, ay maikwento po ninyo ang buhay at pag-ibig ko na hindi ko alam kung iiyakan ko rin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat in advance. Sincerely yours, Pearly. Take my hand, walk a while, tumble on, feel Maraming salamat po, mga kabarangay, and happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Naway sana'y nag-enjoy po kayo sa ating kwento ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.